Ang Taekwondo ay isang martial arts na nagsimula sa South Korea noong 1940s. Nang ibig sabihin ay Tai means foot, Kwon means fight, and then Do means discipline, na itinuturo nito sa estudyante ang pasensya, tamang desisyon at disiplina. Pero paano kung ang taong magtuturo nito ay pasaway at isang Hindi ka na mamamatay dahil sa bugbog. Binugbog po ako na wala akong laban. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Halos minsan po hindi na po ako makabangon, makapasok sa paaralan. Kasi yung grabe po yung pagbugbog po sa amin. Nitong mga huling araw ng Marso, sumabog sa social media ang bidyong ito ng 17 taong gulang na Taekwondo Yellow Belter na si Jamie. Bogbog, pasa-pasa, sugatan at may baling buto sa muka. Nakuha niya ito nang isabak siya ni Assistant Coach Jerry Salvador sa lalaking teammate na isang black belter. Pinartner po ako sa lalaki na kasi ang mabigat pa po sa akin, 70 kilo. Black belter pa po kakasimula ko lang po sa taekwondo. Sa video ng sparring, makikitang halos tumalsik si Jamie sa mga sipa ng kalabang lalaki. Hanggang sa tamaan siya ng sipa na tuluyang ikinabagsak ng dalagita. Sa ospital humantong ang dapat sana'y training lang ni Jamie na varsity player sa kanyang eskwelahan. Agad nagreklamo ang kanyang ina sa Bukawi Police. Nung dumulog po yung mami nung bata, nagpunta po kami doon sa hospital kung saan po nandun yung bata. Kasama po yung MSWD ng Bukawi since yung victim natin po is minor. Nung pumasok kami doon sa loob ng kwarto nung biktima, nakita namin nakaswero siya and then yung sa mukha niya is namamaga. And then yun, sa according doon sa nagbabantay, kailangan po ng operation dahil nga po basag daw po yung sa may bandang nose niya, sa nose bridge, yung tama po sa kanya. Pinuntahan ng mga pulis ang eskwelahan kung saan nangyaring sparring. And then nagpunta din po kami sa para ma-confirm kung totoo po na may nangyari nga pong ganong insidente po dun sa school nila. Pero dahil nga po siya ay school, may sariling investigation din po ang DepEd. Nagsampa na rin ang kasong pamilya laban sa assistant coach na may pakana ng sparring. Yung kaso pong sinampa ng family is nakaano po dun sa coach niya, which is yun po nga po, RA 7610, yung physical abuse at saka psychological, which is nagpakita na po sila ng proof or mga evidence tulad ng psychological evaluation at saka po yung medical legal po niya from hospital po. Hinanap ng ating team si Coach Jerry para makuha sana ang kanyang panig. Hanggang sa mapadpad sila sa bakanting bahay na ito. Oo, dati dyan nakatira. Pero ngayon wala na, ilang buwan na nakalipas. Hindi ko na alam kung saan na nakatira yun. Ito po, Idol Rafi, si Ma'am Fermida Salvador. Ito po, Idol Rafi, ay marami po ang nagtag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page. At ang mismong TV5 na din po ay inilapit sa atin itong kaso ni Ma'am Fermida kung saan siya po ay humihingi ng tulong para mabigyan po ng hustisya yung nangyari sa kanyang anak na yellow belter po na si Jamie Salvador. Sa programa nating Wanted sa radyo noong Abril 2, ibinahagi ng ina ni Jamie ang nakikita niyang dahilan kung bakit umano sinadyang ipabugbog ng assistant coach ang kanyang anak. February 26 po, sir, birthday po ni Jamie. okay? Diyan po nagdala yung mga kapatid ko ng pagkain. Tapos yung boyfriend niya po, kasama niya po na may dalang bouquet po ng flowers. Okay. Nagtilian po yung teammates ni Jamie nung nakita po yung dala ng kapatid ko at yung boyfriend po Okay. nung bata. Nung nakita ni Coach, parang nagsumigaw po si Coach. Bakit to nag-react?
Itong si Coach? Kasi po, sinabihan na rin po ako ng kapatid ko na parang iba na daw po yung treatment ni Coach sa anak ko. For example po na yung teammates niya pwede pong mag-cellphone. Si Jamie, hindi ka magsa-cellphone kasi nakakausap niya yung boyfriend niya, nagsa-cellphone. So, tumusunod naman po si Jamie. Tapos, isa pa pong doon, inaaya po siyang magkape. Silang dalawa lang po. Magsimba, magpunta sa SM. Pinipilit po siya. Samahan mo ako. Ilan taon po si Coach? 26 years old, sir. Maging ang mga personal na gamit daw ni Coach Jerry, kay Jamie pa rin pinapatago. Yung damit niya po na gamit po sa coach, may nakalagay pong coach dito. So pinapauwi niya kay Jamie? Nasa akin po, nandun po sa bahay. Okay. Nagulat po ako, bakit may ganito? Pinatago mami ni coach eh. Sa pahintulot ng kanyang ina, nakausap ko rin si Jamie sa telepono. Dito, sinabi niyang tila hindi siyang unang biktima ng sistema ni Coach Jerry. Sa iyong palagay, itong si Coach ay may gusto sa'yo. May nasabi rin po siya na nagkagusto po siya sa estudyante. Nagkagusto po si coach. Nagkagusto po. Nagkagustuhan silang dalawa. Yung coach po at saka yung estudyante, nagkagusto po si coach sa estudyante. Sinabi, inopen niya po yun kay Jamie. Ano nangyari doon sa estudyante? Binubugbog rin po. Pinapapilahan daw po sa lalaki, pinabubugbog. Pinabubugbog. Opo, ngayon po Pila-pila college na po binubugbog ng siya. mga lalaki. Opo, college na po siya. Na-confirm po ni Jamie na same pattern po sila. Matapos marinig ang kwento ng mag-ina, nangako si Secretary General Rocky Samson ng Philippine Taekwondo Association na imbestigahan ang insidente. Unang-una po sir, titingnan namin kung binugbog kasi ang claim po talaga pinabugbog ng assistant coach is estudyante niyang black belt yung bata, yung babae. Mhm. Pero sir, dun po kasi sa video, to be honest, personally, this is my personal opinion, hindi ko po nakikitang binubugbog ng black belt ng lalaki yung babae. Allowed naman po sumipa sa muka. Pero what I mean po sir is kung kunwari po kayo ay black belt at may kalabang kayong lower belt na yellow belt na babae, pag sinadya nyo pong saktan yung yellow belt na babae at hined kick nyo, matutulog po talaga yan. Maniwala kayo. Masasaktan po talaga yan. Okay. So ang ibig niyo Yung sabihin, cause sir, po kasi ng injury hindi sinasadya po. Okay, sir, we're not blaming here yung kay-sparring partner ni Jamie. For me, he's just doing his job. He's just doing what he's supposed to do in that given situation, which inorderan siya na para makipag-spar kay Jamie at wala siyang choice. On the other hand, ang mabiblame ko rito, yung coach, assistant coach, and other personalities na Opo. pwede naman nila makontrol kung gusto nila, which they did not. Meron pong mismatch dahil kung sa competition to, hindi po pinapayagan yung napakalayo ng diferensya sa timbang, number 1. Number 2, yung sa belt, napakalayo. Tapos number 3, lalaki-babae. Di ba, sir? Tama? Tama po kayo Sir Rafi. Kaya po tinitignan namin yan kung on the part of the coach during that training session, that training sparring, kung meron pong negligence yung coach. Dagdag pa ni Samson, posibleng bawian ng lisensya ang mga sangkot na coach sakaling mapatunayang may foul play sa sparring session. Pwede ho silang masuspend for training and for teaching, masuspend yung club nila. Ang pinaka-worst po niyan matanggal yung lisensya nila sa pagtuturo. Wala akong intensyon na pabugbog po yung bata. Samantala, sa panayam ni Mike Manalaysay ng Archipelago News, dumipensa ang assistant coach sa paratang na ipinabugbog niya si Jamie. Kung totoo pong binugbog yun, rat-rat po ang sipa eh. Continuous kick po, hindi po pa isa-isa eh. Hindi po pa isa-isang laro ng mga black belt po eh. More on learnings ang nangyayari doon sa video. Hindi ho pang bubugbog yun. Expected na ho pagdating ho sa taekwondo na matatamaan ko talaga, masasaktan po, na may injury, matutumba. Lahat po yun, napaka-normal. Unexpected na ho yun eh. Kasi nga ho, nasa physical sports po tayo. Normal din daw na pagtapatin sa practice sparring ang babae at lalaki. At
kahit magkaiba pa raw ng belt ranking. Para po mahasa po yung mga bata sa depensa, sa bigat ng sipa, na pagdating ho sa tournament mas nasasanay po sila sa speed, sa talino at sa mga bigat ng sipa po na mga higher belt o kaya mga higher weight po na nakaka-sparring po nila sa mismong practice session po. Itinanggi rin niya ang aligasyon na may gusto siya kay Jamie, maging ang madalas nitong pag-imbita na lumabas silang dalawa. Pag nag-aaya po ako kumain, lahat po ini-invite ko. Kumbaga, pag alam ko pong may problema yung bata, may ganito, ganyan, gusto magkwento, ayayin ko talaga. Hindi lang po yung yellow belt po na yan at hindi lang po babae. Alam po yan ng buong team po na ultimo babae, ultimo lalaki, lahat po yan. Kasi gusto ko nila ma-feel na nandito si coach, pakikinig at hindi lang coach, kuya. Ayon naman sa black belter na nakasparring ni Jamie, hindi raw niya magagawang sakta ng dalagita dahil magkaibigan sila. Sanay na po talaga kami sa isa't isa. Kahit sa drills lang po, gusto niya po, ako po talaga yung naka-partner niya. Ako po yung nilalapitan niya kasi nakikita ko nag-i-improve din siya pag pinapartneran ko siya kasi tinutulungan ko po siya sa player, tinuturuan ko po ng mga iba't ibang techniques, yung paano niya mapapalakas yung loob niya and yung confidence niya sa paglalaro. Iginit din niya na hindi siya inutusan ng kanilang coach na bugbugin si Jamie. Wala pong gano'n na sinabi si coach. Ano po, aksidente po talaga yung nangyari. Unexpected po talaga na mangyari yung ganong accident. Naniniwala rin ang ilang team members na naroon sa sparring na aksidente lang talaga ang nangyari. Sa second kick po nun, hindi pa expected na ma-out of balance po siya. So, yung follow-up kick po na nangyari is sumabay po sa momentum ng pagbagsak ni yellow belter. That's why tumama po talaga siya. Hindi po siya sadya. Dalawang bersyon ng isang kwento. Sinadya o aksidente. Pero isa lang ang malinaw. May biktima ng kapabayaan at may dapat managot sa nangyari. Panagutan niya yung nangyari sa anak ko. Kaya dapat pagdusahan mo yan para hindi mo nagawin uli sa mga batang estudyante mo. Hindi ka karapat dapat na maging coach. Ayon kay Master na isang assistant coach, normal lang daw na magkaroon ng sakitan sa isang physical na laro. Wala tayong issue dyan. Pero ang problema ang nakita ng maraming netizen. Bakit ang isang black belter ipinaris kay yellow belter? Ito pa, si black belter mas mabigat ang timbang kay yellow belter. At isa pa, si black belter lalaki, si yellow belter babae. Kaya ang malaking tanong, ano nga ba ang patakaran pagdating sa sparring sa martial arts? Kaya na nangyari sa Taekwondo, Yes, sir. may mga kanya-kanyang dynamics ang mga NSA. Yes, sir. So may independent may rules ang Taekwondo. So yun ang susunod nila. Kung nakita lang natin sinasaktan, tinigil na, di ba, magdadaktan. Hindi na umabot sa gano'n. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Mayor Bambol Tolentino, dapat profesional at lisensyado ang coach na nangangasiwa ng sparring sessions. Dahil kung hindi, O, dapat yun, suspend ban nung whatever school, huwag natanggapin. Ano yan nasa discretion na nung NSA yan at saka nung school club. So pwedeng i-blacklist? Club, yeah. Yeah, so pwede nang i-ban yun. And penalize the club for allowing non-licensed, yung sinabi niyo po, yung non-licensed na nagsusupervise, hindi pa nagsisyado. suportado rin niya ang ating suwestyon na magkaroon ng batas para siguruhin lisensyadong lahat ng coach na magte-training at magbabantay sa practice sparring. We're in support of that. Very good. Dapat po. Kasi very basic Hindi nga dapat nakasingit. Parang nakasingitan pa ng pausya o ano. Sa pakikipag-usap ko naman kay Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman,
natuklasan nating hindi miyembro ng National Sports Association ang nasabing taekwondo school. Hindi sanctioned ng NSA. They're not part of the national training pool or national of the taekwondo sport. Paano, sir, kung yung martial arts school ay wala pong sanction sa NSA at wala pong sanction sa association na kung saan supposed to be sila ay naka-tie up o dahil ginagamit nilang pangalan ng martial arts na yun? Yeah, that's a good question. That's something also I would like to know from the NSA. Na paano yung mga who monitors these schools that are not part of the NSA. Kinatigan rin niyang ating mungkahi na dapat may strict monitoring sa lahat ng martial arts school para hindi na maulit ang insidente. I'll work with you and the NSA on this po. Not only taekwondo but all sports as well. Totoo, tama po yun. Hindi mangyari ulit. Yan. Sipa ng senior citizen yan. Naniniwala naman si ASEAN Taekwondo Federation President Monsur Del Rosario na hindi sana nabugbog si Jamie kung namagitan ng kanyang coach sa practice session. Nung nagtuturo ako, maingat ako na pag pinipair up ko yung bata o estudyante, yung sasabihan ko yung black belt. O alalayan mo, pitikin mo lang. Yellow belt lang yan, babae pa. Pag yan, sinaktan mo, upo lahat, ako gugulpi sa'yo sa harap nila. Turuan mo, sparingin mo, alalayan mo, pitik-pitikin. Tapos laruin mo siya sa sipa na alam niya. Yellow belt lang yun eh. Hindi rin daw dapat pinayagan na estudyante lang ang referee sa training. Hindi allowed yun dahil kulang pa sa knowledge at kaalaman ang isang estudyante. Pwera na lang kung walang nagsusupervise at kayo-kayo lang. Ang dapat dyan nagre-referee ay ang coach na nandun. Command responsibility yan ng coach. Responsibilidad niya yun na bantayan na safety first. Walang masasaktan na hindi dapat masaktan, na hindi patas ang laban. Kahit sinong tanungin mo, kahit yung hindi nakaintindi, kahit ano pang excuse sabihin nila, mismatch eh. Naiwasan din daw sanang mapuruhan ang mukha ni Jamie kung nakasuot siya ng proper headgear. Kung ito ang sinuot ng babaeng yellow belt na sa Bulacan na nawasak yung ilong, pag na-run house yan o nasipa, masaktan ng konti, mahilo, pero buo yung ilong niya. Ang problema, naglaro siya na ganito yung headgear. Ganito. Oh. So, okay ka, di ba? Eh, pag nasapul ka rito, ganun, wasak mukha mo. Dapat itong pinasuot sa kay Jamie. Pinakitaan din niyang ating team ng demo ng proper practice sparring. Fighting stance, okay. Dandaan ha, yellow belt yan. Beginner yan sa sparring. Huwag mo i-full blast. Pag sinaktan mo na sobra, turuan mo, alalayan mo. Pag nasaktan mo ng sobra, ako gugulpi sa'yo ha. Okay, ready? Salyot, sige, ready. Tapos ikaw, itry mo, isabayan yung black belt yung sipa. Try mo lahat ng kaya mong sipa. Siya, alalayan ka niya, ha? Huwag mo rin siyang full blast. Baka mamaya, mapikon. Okay? Okay, ready? Go! Sidya! Go, one. Good. Yung nakita niyong sparring kanina ng isang yellow belt at isang black belt, ganun dapat ang sparring. Alalay, turuan ng black belt, at may nagmo-monitor na adult na coach. Ha? Hindi pwede iiwan yung mga ganyang klaseng sparring sa mga batang estudyante. Dahil doon magkakaroon talaga ng problema. Umaasa si Del Rosario na talakayin ito na mas malalim sa Senado para hindi na maulit pa at wala nang masaktang atleta. Ako na dumudugo puso ko at naluluha ako tuwing makita ko yung nanay umiyak at yung bata umiyak dahil pag isipin mo anak mo yan, hindi tama.